So guys, meron na naman tayong malulokong customer ngayon. Kunyari, iniisip natin yung sasakyan pero hindi nilinisin. Kunyari lang, siyempre. Siyempre, kailangan ko magkunyari. Tatagalin ko kunyari yung mga upuan, yan, yung mga mat. Para kunyari talaga makita niya na nilinisin ko, di ba? Masakit lang talaga sa likod yung kunyari na yan kasi 8 hours ka nakayuko. Dalawa nga pala itong sasakyan na to. Yung isa puti. Tapos hindi ko na siya i-video kasi parehas lang naman siya ng model. So it doesn't make sense. Yung mga may-ari pala ng sasakyan na to, sila yung office dito na tumutulong sa mga bagong dating na Pinoy. Sila yung mga nag-a-assist sa mga housing, sa mga tutorial ng English. Kung hindi masyado marunong mag-English, nagpapa-exam sila, ganun. Tapos kung gusto mo naman mag-apply na citizen, sila yung mag-a-assist sa'yo. Kaya sa tax, kung meron ka mga tanong about sa government, sila yung sasagot ng mga tanong mo. At syempre, meron magtatanong kung magkano kinita ko sa trabaho to sa dalawang sasakyan. 2 araw ko pala ginawa yung sasakyan magkasunod. Yung una kong ginawa puti, sinunod ko tong pula. Ginita ko nga pala dito ay 800! Pero sobrang sakit ng likod ko yan pagkatapos ng 2 araw na ginawa ko yan. Pero kaya naman tiisin kasi palagi ko naman siya ginagawa. Siyempre, lahat naman ng customer ko na lumalabas ng pinto dyan, siyempre lagi sila masaya pag nakikita nila na yung resulta ng sasakyan. Kaya nababaliwala yun kahit magkano kamahal yung binabayaran nila kasi maayos naman yung trabaho. Siyempre nakaka-create na tayo ng value kung paano natin gawin yung trabaho. Kaya yung mga customer na mga ganyan na alam nila kung paano ko siya ginagawa yung trabaho. Hindi naman basta-basta ganun-ganun lang. So sa line of business ko, hindi na naman pwede yung punas-punas lang kasi iba yung ginagawa ko sa mga nagpupunas-punas lang. Siyempre ang pinaka-target ko, dapat ako yung pinakamagaling dito sa lugar namin nagde-detail. Marami nagde-detail dito sa amin. Marami na rin nagde-detail na bumigay na talaga. Kasi ito yung trabaho kasi na talagang masakit talaga siya sa likod. Hindi siya basta-basta. Ito kasi trabaho na talaga, physical job talaga. Pero sanay naman ako dati kasi dati ako construction. Nagbubuhat nga ako dati para makalumang tao na nagbubuhat ng mga malaking bato, iatang sa'yo, ganun. Tapos dati yung nagtrabaho ko sa palengke, magbubuhat kami ng nyug, pati ng saging. Pag oras na inatang sa'yo, hindi mo na pwede ibaba kasi wala ka ng choice, wala mag-aatang sa'yo. Kaya kailan tuloy-tuloy mo siyang buhatin. Kaya sabi ko, nakaya ko nga yun. Ito pa kaya ako, madali lang to. Mga tulang naman ito, magagaan lang siya. Talaga masakit na sa likod. Ang dami ko na sobrang natutunan sa business na to. Hindi yung pwede na bibili ka lang ng gamit sa Canadian Tire. Hindi siya obra, hindi to. Kailangan talaga meron ka sariling tour, research, tapos experience. Pero kahit 5 taon ko na itong ginagawa, talagang mahirap talaga siya. Wala siyang madaling paraan. Kaya ito tinitiis ko na lang kasi siyempre nasimulan ko na ano pang gagawin. Tsaka ito kasing business ko na to, ito nagbibigay sa akin ng freedom, nagagawa ko lahat ng mga gusto ko, kahit anong gawin ko sa buhay ko araw-araw. Kunyari pag nagkakasakit ako kaya may sakit isa sa pamilya ko, madali ako mag-adjust ng mga customer. Tatawagan ko lang yung mga customer tapos babaguhin ko yung mga schedule. Mapapayag naman sila. Madali lang naman mag-start ng business guys. Baka importante lang kasi desidido ka sa ginagawa mo tsaka mahal mo yung ginagawa mo ay yung pinaka-importante sa business. Malapit na pala matapos yung video guys. Hindi ko na siya masyadong hinabaan kasi pag hinabaan ko to, abutin niya na kinabukasan kakanood ng mga video na to. Ginagawa ko pala itong video na to para memory, hindi para ipagyabang ko ano yung ginagawa ko at ano yung natatabasa ko, kundi para maka-inspire ng mga Pilipino na sa abroad na pwede naman pala mag-start ng kahit dayo ko sa isang bansa. At sa sunod ulit guys, ito na pala yung resulta ng ginawa ko. Enjoy! Bye!